Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumayin niyo rin. Sa banal na misang ito, mga kapanalig, ating ipanalangin ang ating mga kahilingan, lalo tigit ang kahilingan ng kagalingan ng ating mga karamdaman, sa ating mga pangangatawan, sa ating isip at puso. Ipanalangin natin ang lahat ng may mga karamdamang nakaratay sa kanilang mga tahanan, gayon din ang mga nasa ospital. Ngayong araw, mga kapatid, mga kapanalig, ay ipinagdiriwang natin ang paggunita kay San Bernardo Abad, pantas ng simbahan. Ating hilingin sa ating santong ipinagdiriwang sa araw na ito, na tayo ay gabayan, tulungan sa ating pananampalataya, upang nang sa gayon, tayo ay mamuhay ng kasama ni Kristo sa araw-araw. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubaha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong mag-alab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan, sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan, at sa pagkadarang sa liwanag na ito, ang abad na si San Bernardo, bilang tugon sa kanyang pagdalangin, pag-alabin mo rin ang diwa namin sa lubos na pagtahak sa landas na dapat taluntunin ng mga anak sa liwanag, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang ipinasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinasabi mong isa kang Diyos. Naluluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan, bagamat ang totoo ay hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos
Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y ang lahat ng bagay kahit paanong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamali ka at nakakabuntong ng pilak at ginto. Sa iyong ngang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumalaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman ito ang ipinapasabi ng Diyos ng Panginoon. Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipalulusob kita at pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawakasin na nilang lahat ang ari-arian mo na pawang kinamtam ng tusong pamamaraan. Iuhulog ka niya sa ilalim ng walang hanggan. Papayat ihahagis sa puso ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo ay masasabi mo pang ikaw ay Diyos. Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan, akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ipinasya ko nang sila'y lipunin at pawiin sa alaala ng madla, ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway ay maghambog at sabihin, Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y maitituring na bansang mangmang. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Paano ang 1,000 ay matutugis ng isang tao? Ang mapipigilan ng 2 ang 10,000. Sila'y pinabayaan ng Diyos na poon, itinakwil na sila ng kanilang Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humupay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng poon ng kanyang bayan, siya'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa iyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumusunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sinumang magtitiis na iwan ang tahanan, mga kapatid, na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupaing alang-alang sa akin ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli ang magiging una.
Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagsalaysay kung sino ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ating titingnan, mga kapanalig, tila sinasabi ng Panginoon, napaka-imposible makapasok ng isang tao sa kanyang kaharian. Ano nga ba ang konteksto ng ating ebanghelyo? Bakit sinabi ni Jesus na napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos? Kung ating babalikan ang ebanghelyo kahapon, ang isa sa mga tagasunod ni Kristo ay nagsabi kung paano nga ba maging una sa kaharian ng Diyos. Paano nga ba sumunod kay Kristo sa Diyos? At sinabi niya, sundin mo ang batas ni Moises, ang 10 utos. At ang binatang mayamang ito ay sinabi niyang, nagawa ko po sa aking buhay ang lahat ng iyon. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, may isa ka pang hindi nagawa. At ito, ang ipagbili ang iyong yaman at ibigay sa mga mahihirap, ibahagi sa mga nangangailangan. At dito nalungkot ang binatang mayaman sapagkat hindi niya kayang iwan ang yaman ng mundo. Kaya naman mga kapanalig, sinabi ni Jesus, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit isang literal nga ba itong yaman? Kayamanan sa lupa? Gayong ang yaman na meron tayo ay biyaya naman ng Diyos, kaloob naman ng Diyos sa atin. Ang ibig lamang sabihin po nito ay attachment. Kapag manatili tayo sa isang bagay, kapag na-attach tayo sa isang bagay, at ayaw nating sumunod sa Diyos, dahil ayaw nating iwanan ang isang bagay na ito, dito pumapasok ang sinasabi ni Kristo na napakahirap sa bawat isa sa atin ang makasunod sa Kanya. Kapag ang yaman ng mundo, ang kapangyarihan ng mundo, kapag ang pera ng mundo, ang mamamayani sa ating puso, nakakalimutan natin minsan ang Diyos. Sapagkat ang mga biyayang ito ay daan lamang sana upang tayo ay mas lalo pang makapaglingkod sa Panginoon. Ngunit minsan, ang kapangyarihan, ang yaman, ay nagiging mitya upang tayo ay lumayo sa Kanya. Kaya naman, sinabi niya sa binatang mayaman na ito, makasusunod ka lamang sa akin kapag ilayo mo ang iyong sarili sa yaman na meron ka at ibahagi ito sa kapwa. Makakapasok lamang tayo mga kapanalig sa kaharian ng Diyos kapag tayo ay sumunod sa Kanya at ating tutulungan ang ating kapwa. Huwag tayong maging sakim sa mga bagay. Huwag nating hawakan ang mga bagay na pwede nating maibahagi sa ating kapwa sapagkat ang pag-ibig natin sa Diyos ay magiging katotohanan lamang kapag atin itong ipinakita sa gawa at ibinahagi sa ating kapwa. Sa pamamagitan nito mga kapanalig, tayo ay tuluyang makakapasok sa tahanan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sinabi niya, napaka-imposible kapag tao ang paiiralin sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit walang imposible sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Manalig tayo sa Kanya, patuloy tayong manampalataya at manalangin. At sa ating pananampalataya at panalangin sa Kanya mga kapanalig, atin din itong ibahagi sa ating kapwa sapagkat walang ibang paraan upang tayo makapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi ang ibahagi ang pag-ibig at yaman na ibinahagi ng Diyos sa ating buhay. Amen.
Manalangin tayo sa Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan ang tukso ng material na bagay at kasiguruhan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magbigay saksi sa halaga ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mauunlad na bansa naway magbahagi sa kanilang likas na yaman sa mga mahihirap na bansa at huwag na silang pagsamantalahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa karangyaan naway maging matalino sa paggamit ng kanilang kayamanan ayon sa diwa ng pagbabahagi at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga matatanda, dukha at may sakit, naway may pakita natin ang ating pagkalinga at habag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makibahagi sa kayamanan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mithiin ng iyong bayan. Mapuno nawa kami ng karunungan ni Jesus. Siya na nabubuhay at naghahari, kasama mo na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ibig mo Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa purihin niya at karangalan sa ating kapinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang pananda ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngayong ginugunita namin ang abad na si San Bernardo na sa salita't gawa ay nagsikap pagkasunduin ang simbahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Bernardo ay pinaparangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa simbahan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang inuukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, kaisa ni San Bernardino na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya sa oras ng hirap at pagsubok. Linawin mo sa akin na nasa krusan tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahal. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang bigay mong pagkaing banal. Sa pagdiriwang ng pagunita kay San Bernardo, maganap nawa sa amin ang dulot itong kapakinabangan, upang kami pinalakas ng kanyang mga halimbawa ay tinuruan ng kanyang mga tagubilin
ay maging masidhing mangingibig sa iyong salita na nagkatawang tao sa pamumuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinatawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo ay manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipanalangin natin ang mga naghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumuspos
at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tuhayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, sumasamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang makapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawa lagi ang iyong pagpapala.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem di cielo prestitisti es. Omne declamentum in seabente. Oremus, Deus qui nobis ob sacramentos mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribui qui sumos ita nos corpores, et sanguinis tui sacra mysteria venerare, ut redemptionis tui fructum, et nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw.
Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ng Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.